Ay go, so umaga na naman pala, Diyos ko, another day, another stresserye. Charot. Ba, syempre, hindi tayo pwedeng tatamad-damad. Madami tayong pangarap sa buhay. Hindi tayo si Disney Princess. Kahit na araw-araw akong tinatamad pumasok, wala naman akong choice. Pumapasok pa rin naman ako. So yun na nga, simulan nating maglinis, syempre sa VIP, kasi ito yung unang lumabas na room. So ito yung una kong lilinisan. Hindi ko na pala napakita sa inyo yung pagtatanggal ko ng basura dito, kasi pagkadami-dami talaga, Diyos ko, unang-una pa lang, stress na ako. Maghapon na to. Sa mga nagtatanong din po pala, wala po pala akong kasama maglinis. Talagang ako lang po mag-isa. Sa 18th floor nga po pala ako nakatokang maglinis ngayon. 3 months kami dito. Tapos next month, May, sa 19th floor na ako kasi kada 3 months nagpapalit-palitan kami. Pero 19th floor and 20th floor, lahat yun may mga VIP. Minsan sa isang floor, meron dumadating na mga part-timer kasi hati kami sa mga rooms kasi 27 rooms sa isang floor. Lalo na kapag Friday, Saturday, and Sunday, tapos mga busy day, naku, dalawa talaga kami maglilinis kasi kailangan linisan lahat. Hindi naman nila sinasabing bago mag-alas 3, kailangan linis na lahat kasi alas 3 yung check-in time eh. Pero usually, ganung oras talaga kami natatapos sa paglilinis, lalo na kapag sobrang dumi. Kapag itong VIP pala yung nililinisan ko, 1 oras din halos ang ginugugol ko sa paglilinis. Depende na lang talaga kung malinis tapos hindi nagamit lahat halos ng comforter, so sobrang saya nun. Meron kasing VIP na dalawa yung CR, yung isa may malaking bathtub, so mas matagal yung oras nun, Diyos ko. Naglalagay na pala ako dyan ng bedsheet or bed cover ba, hindi ko alam, basta yun. Kasi bago mo talaga ilagay yung comforter, kailangan meron yan. Tapos papalitan mo talaga araw-araw yan. Hindi pwedeng hindi. Syempre, kailangan mo din talagang i-check kung malinis. Talagang doble-doble ingat talaga kasi nga VIP to. Mas mahal to kaysa sa mga normal na rooms. So ngayong araw nga, hindi masyadong busy yung hotel namin kaya binigyan kami ng kukonting room lang. Pero syempre, may catch up yun. Maglilinis daw kami ng beranda ngayon. Talagang deep cleaning. Kaya si Bakla, Diyos ko, grabe na ang paglilinis ng beranda. Ang sakit sa braso. Mamaya pala, ipapakita ko sa inyo paano ako maglinis ng veranda. Yung salamin sa may veranda. Pero ngayon, ang ipapakita ko muna pala sa inyo yung pagdedesign ko ng mga unan tsaka kapag paano ko pagandahin yung kama. Diyos ko, sanay na ako sa mga ganyan linisan. So ayun, tapos na tayo sa may kama. So CR naman tayo maglilinis ngayon. Nakadepende pala sa tao kung paano nila simulan yung paglilinis. Ako kasi sa VIP, inuuna ko talaga muna yung mga kama tapos hinuhuli ko na yung CR. Kasi sa CR, ang dami-dami kong pinagagawa, hindi ko alam. Alam nyo ba, kapag aanga-anga ka tapos madami kang iniisip, naku, maliligo ka talaga sa shower dito nang hindi mo inaakala. Minsan kasi sa pagpupunas, naku, mapipindot mo bigla yung shower, di ayun, bubukas. Yun, basa ka na, ligo ka na. Pero syempre, madalang lang naman mangyari yun kapag talagang may iniisip lang ako, talagang kapag stress lang ako. Pero most of the times, clumsy lang talaga ako. Balik na tayo sa paglilinis ko dito sa CR. Kailangan palang punasan pati yung mga salamin kasi kapag nagsha-shower yung mga customer, bumabakat yung tubig kaya kailangan talagang punasan. And after ko sa CR, itong veranda na ngayon yung lilinisan ko. Nakakailang pabalik-balik ako dyan sa pagkuha ng tubig kasi kailangan kong buhusan pati yung screen kasi nga maalikabok. Lalo't spring season na dito so hindi na gaanong kalamigan kaya lumalabas na talaga yung mga customer sa kanilang mga room para tumingin ng paligid. Lalo sa gabi, maganda daw talaga yung night view dito sa may veranda. So ayun na nga, balik sa paglilinis. Siguro mga nakaka-4 or 3 akong balik-balik sa pagkuha ng tubig sa may CR. Mas maganda din talagang ibuhos is yung medyo mainit-init or mainit talagang tubig para talagang tanggal lahat ng alikabok. Natry ko na kasing malamig na tubig yung binuhos ko at hindi siya maganda. Kaya simula nung natry ko yung mainit na tubig na ibinubuhos, naku, dito na talaga ako nag-stick, hindi na ako nagpalit ng iba pa. Tapos yung ipupunas mo, kailangan tuyong-tuyong towel. Hindi mo na kailangan pa ng iba pang panlinis, talagang towel lang talagang iaan mo tapos matatanggal na din talaga lahat ng alikabok pati yung tubig. Talagang pagkatapos mong punasan niya ng tuyong-tuyong towel, naku, mukhang bago na talaga yung salamin tsaka kitang-kita na yung labas. Katapos ko namang tuyuin yung salamin, dito naman ako sa may lapag o sa may sahig nag-asikaso. Yung mga binuhos ko kasing tubig sa may screen tsaka sa may salamin kanina, ito na yung lahat, naipon na sila. Sa maduming towel, yung ipanglilinis ko dyan, gagamitan ko na lang ng parang pang scoop ko na yan. Sa may pinakadulo kasi ng veranda, meron dyang butas para kapag umuulan or kapag sobrang lakas talaga ng ulan, nasushoot lang lahat ng tubig. And after ko naman sa veranda, dito naman ako magpupunas na ako ng lahat kasi tapos na ako. Kailangan lang maayos yung pagkakalagay ng mga takip mo, pantay-pantay yung pangalan mismo ng hotel tapos pupunasan mo talaga isa-isa. Si malay mo may buhok pa dyang naiiwan tapos may kita ng customer, naku, magko-complain yon. Pati TV, kailangan punasan mo din kasi maalikabok yan. Pagkatapos kong magpunas ng bawat sulok ng room, kailangan ko naman mag-vacuum cleaner tapos maglalampaso naman ako. Pagkatapos ko naman maglampaso, padadaanan ko lang ng sticky roller tapos yung pabango na parang downy. Tapos after work, dahil nga napagod ako ngayon, ayan, nagpa-massage chair muna ako. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero imbis na ma-relax ako, sumakit lalo ang likod ko.
Naku, baka may pilay ako. Kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas para magpahilot kay mama. Charot. Pero walang halong biro. Masakit talaga siya. Kita naman sa mukha ko, 'di ba? So, yun lang. Thank you for watching. Annyeong! Tao may payo!